pagpapalaya sa mga magsasakang nalubog sa utang. Nagpapasalamat ako. Ito na yata ang pinakamagandang birthday gift na natanggap ko sa buong buhay ko. Ano ba itong Emancipation Act at paano nabebenepisyuhan ang mga magsasaka sa batas na ito? Ating alamin, ito po si Paring Ray Langit. Emotional ang ating mga magsasaka nang tanggapin ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ang IRR. Ito ang Implementing Rules and Regulations para sa Emancipation Act. Hudyat kasi ito para ipatupad ang batas para burahin ang pagkakautang ng mga magsasaka sa lupang pinagkaloob sa kanila sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP. Kabilang dito si Marshall na kung ilang dekada nang hindi nakakapagbayad ng utang sa lupa. Gano'ng katagal na yung lupa nyo na hindi nababayaran? Mula po sa aming ninuno, pero mula po nang nagkaroon ng programa sa aming bayan taong pong 1991 hanggang pong sa ngayon at sa kalukuyan, meron po ng mga iba't ibang programa, pero sa ngayon po yung mga ibang titulo ay nabigyan na po ng kabayaran mula sa mga pag-ani po ng sa mga binigay na lupain. Kaya naman walang tigil ang kanyang pasasalamat kay Pangulong Marcos at Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III. Kami po ay napapasalamat sa bayan po namin ng Dupac del Norte na lahat po ng katutubo po doon at nabigyan po ng titulo at kami po at ibang programa ng ating departamento ng Department of Agrarian Reform. At sa ating mahal na Pangulo, kami po ay patuloy humihingi po ng mga suporta at marami pong pasalamat sa lahat-lahat po na naibigay na tapos na lahat po ng proyekto sa ating bansa. Maraming salamat po. Si Aling Arlene, panahon pa ng kanyang mga lolo at lola ang kanilang pagkakautang sa lupa. Kaya naman, ngayon lamang anya nila nararamdaman ang presensya ng gobyerno. Pasensya na po, medyo emotional po talaga ako kasi nabuhay po kasi kami na may utang yung mula sa lolo at lola po namin. Hanggang sa nanay ko po. Kaya ngayon po, naramdaman po namin talaga yung napaka-special po pala ng mga magsasaka sa Administrasyong Marcos. Mula po sa kanyang ama, kay President Marcos Sr. po. Ngayon ramdam po naming mga maliliit na kami po palang mga magsasaka ay may puwang sa ating gobyerno. Yung pong tiwala ng maliliit na mga tao ay naibalik po ng Administrasyong Marcos. Naipakita po at naiparamdam po niya na ang mga katulad naming maglulupa, magsasaka ay isang malaking parte ng bansang Pilipinas po. Sa ilalim ng New Agrarian Reform Emancipation Act, aakuin na ng pamahalaan ang pagkakautang ng mga magsasaka sa lupaing natanggap nila sa ilalim ng CARP. In the meantime, hindi pa rin sila magbabayad because of the EO that was signed by the President. So makikita ng taong bayan, lalo na ng ating mga agrarian reform beneficiaries, na ang ating mahal na Pangulo ay gumagawa ng paraan upang matulungan natin ang ating mga magsasaka. Mahigit sa 600,000 magsasaka ang nakalaya mula sa matagal ng panahon pagkakautang sa lupa. Buburahin ang mahigit na 57 bilyong pisong pagkakautang nila sa Land Bank of the Philippines. Sama-sama na rito ang amortization, interest at penalties dahil sa matagal ng hindi pagbabayad. Panahon na para makalaya sila sa pagkakautang na ito. This is why, on September 13, 2022, I signed the Executive Order Number 4
imposing a one-year moratorium on the payment of amortization on agrarian debt by our beneficiaries. I hope that maybe people do not quite realize what it means to me, what it means to Secretary Conrad Estrella to continue the work ng kanyang lolo, ipagpatuloy ang trabaho ng kanyang lolo na kasama ang aking ama na sinimulan ang Agrarian Reform Program dito sa Pilipinas. Kaya naman po, noong ako'y nakaupo, hindi ako nagdalawang isip. At sinabi ko, tinawag ko kagad si Sec Conrad at kakatika ko sa kanya, marami pa tayong kailangan gawin. Maraming hindi natapos doon sa ating mga ninuno. Kaya kailangan tayo ang magtatapos dahil binigyan tayo ng pagkakataon. Ayon sa Pangulo, hiniling niyang gawing prioridad ng Kongreso ang pagpasa ng Emancipation Act. Nagpasalamat rin siya sa DAR dahil sa mabilis sa pagkakabuo ng implementing rules and regulations. Hindi nangyari ito kung hindi sa inyong sipag at kadunungan na maibuo itong IRR na ito. At ako'y nagpapasalamat sa inyong lahat, sa lahat ng kasama natin upang mabuo natin ang IRR ng New Emancipation Law. Kasabay ng paglabas ng IRR ang pagkapalawig pa ni Pangulong Marcos sa executive order na nag-e-extend ng 2 taon sa Agrarian Debt Moratorium, kung saan sakop nito ang may 129,000 beneficiaries na hindi nakahabol sa cut-off date ng moratorium. Ang nilagdaan niya ay yung extension ng moratorium para sa pagbayad ng mga agrarian reform beneficiaries ng kanilang amortization fees and other penalties. Kaya niya in-extend yon sapagkat yung ibang mga magsasaka hindi umabot dun sa cut-off ng batas. Sa ilalim ng Emancipation Act, ang Agrarian Reform Beneficiaries o ARB ay bibigyan ng Certificate of Condonation bilang pagpapatuloy na nabura na ang kanilang pagkakautang sa lupa. Pero ang babala ng pamahalaan, pwedeng ma-disqualify ang benepisyaryo kung ibebenta nito ang kanyang lupa. Pinawi naman ng DAR ang pangamba ng ilang magsasaka na nakawala na ng titulo ng lupa dahil sa tagal ng panahon. Kapag nawawala ang titulo, actually, it will be treated as an involuntary dealing. So, kung mawawala man po ng titulo, wala pong problema yan dahil ma-annotate po yan doon sa kopya ng ROD. Umaasa ang pamahalaan na sa pamamagitan ng Emancipation Act ay mas mahihikayat ang mga magsasaka na pagyamanin ng kanilang lupa. Ginawa namin yun para mabuhay yung magsasaka. Yung mga lumalaban, siguro naman marami ng wala na, hindi mo na malaman kung nasaan sila. Sana bigyang pansin. At ikalawa, siguro yung support services na kailangan ng area. Hindi naman pwedeng bigyan ng support services na hindi naman kailangan ng area. Sa ngalan ng ating mga magsasaka at ng sambayan ng Pilipino, taus-puso akong nagpapasalamat sa Kongreso at sa Senado sa agarang pagpanday ng batas na ito. Bukod sa Pangulo at Secretary Estrella III, lubos ang pasasalamat ng mga magsasaka sa mga lokal na tauhan ng DAR na nakasama nila sa kanilang laban. Walang sawang pagpapasalamat sa ating Pangulo kasi naisip niya na gawin itong New Agrarian Emancipation Act 11953 at sa lahat ng empleyado ng DAR sa pamumuno ng ating butihing masipag na Secretary Conrado Estrella III at lahat ng mga directors ng Luzon from Region 1, 2, 3, and 5. Kasama na rin ang call. Malakpakan natin sila. Malaki ang paniniwala ng Pangulo na sa pamagitan ng suportang ito sa ating mga magsasaka, matatamo natin ang inaasam na food security na ang makikinabang ay ang lahat ng mga Pilipino.